At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika matapos kumalat ang impormasyon na isang hitman na umano'y binayaran ni President Kuting ng Norte Jr. upang kitilin ng buhay ni Vice President Sara Duterte ay nahuli at ngayon ay tumistigo laban sa Pangulo. Ang insidente ay nagbigay ng matinding kontrobersiya at nagdulot ng alarma sa buong bansa. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang isang lalaki na ipinakilala bilang isang hitman na may misyon na kitilin ang buhay ni Vice President Sara Duterte. Inamin ng sospek sa mga investigador na siya ay binayaran ng mataas na opisyal ng gobyerno at partikular na tinukoy ang pangalan ni President Kuting ng Norte Jr. bilang nagbigay ng utos upang isagawa ang krimen. Ayon sa mga investigador, isang undercover operation ang nagpahuli sa sospek matapos makuha ang mga detalye ng kanyang operasyon. Sa kasalukuyan, nagsasagawa pa ang mga otoridad ng investigasyon upang alamin ang motibo sa likod ng sinasabing plano laban kay VP Sara. Maraming spekulasyon ang lumulutang tungkol sa posibleng political rivalry o di pagkakaunawaan sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente. Ngunit wala pang opisyal na pahayag hinggil dito mula sa Malacanang. Sinabi ng hitman sa kanyang pahayag na ang misyon ay isang direktang utos mula sa mataas na liderato ng gobyerno. Ayon sa hitman, hindi lamang siya ang kasangkot sa plano kundi mayroon pang iba pang mga tao na nagbigay ng suporta at tulong upang maisakatuparan ng pagpatay kay VP Sara. Ang sospek ay tumistigo na sa mga otoridad at nagbigay ng mga detalye tungkol sa mga taong sangkot at buong plano. Ang kanyang testimonya ay nagbigay ng mga mahalagang ebidensya laban sa mga hinihinalang nasa likod ng plot. Sa kabilang banda, agad na naglabas ng pahayag ang Malacanang na tinanggihan ang mga aligasyong ito at itinuturing nilang walang katotohanan ng mga paratang laban kay President Marcos. Ayon sa kanilang pahayag, nagsasagawa na sila ng internal na pagsusuri upang alamin ang katotohanan ng mga isyong ito. Binabato naman ng mga kritiko ang mga paratang laban sa Administrasyong Marcos at ilang mga mambabatas ay nagsimula ng maglungsad ng mga investigasyon sa Senado upang magbigay linaw sa usaping ito. Patuloy ang pag-usad ng investigasyon hinggil sa kontrobersyal na kaso ng pagpaplanos ng pagpatay kay Vice President Sara Duterte. Ang kasong ito ay magbibigay ng malaking epekto sa politika ng bansa at tiyak na pagmumulan ng mas malalaking isyu at debating politikal. Tinututukan nito ng buong bayan at inaasahan ng mga susunakbang ng mga otoridad at ng mga kinauukulang opisyal. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ng mga trolls ng Malacanang, ng mga Tulfo, mga trolls nila. Hi, Laline Garcia, bakit ka mo ako pinotakte? Buti ba naman yung nagko-comment dyan? Uy, Abante News Online, thank you. Ang ganda-ganda ko dun sa mga ano nyo. Ang ganda-ganda ko dun sa inyong mga pinopost. I like the antipara, you know, I love it. Alright, here we go, darling. Ayan, may post ng bago ang Abante News Online. Kaya naman nagpa-I love you naman ako sa ayan, ang ganda-ganda ng antipara ko dyan. Kung mapapansin mo, puro trolls yan palangga. Pinotakti ako dyan ng bonggang bongga patay sa Abante News Online. Okay. So, puro talaga sabi nitong isa, alright, tignan natin ang mga nagputakti sa akin. Sabi ng isang tawag dito. Okay. Grabe yung mga ano nila. Pero yung mga trolls nila. O, di ba? O, hindi yan Pilipino. Sabi nitong troll na ito, okay, sabi niya, pahiya ngayon si Maharlika. Nagpunta ka sa Amerika para makabingwit ng hapam. Nakakaloka talaga ang mga ni Lisa Tanas, ang kanilang mga trolls. Ayun, itong isa katulad dito, inatak talaga ako ng bongga-bongga, 6 friends. Tignan mo, yung narrative nila, ayan, 6 friends. Ang dami, mga palangga. Okay, tapos yung isa ito, 27, tignan mo yung mga pangalan nila. Talagang wala, mga nakalock ang profile, for aso, ito sa isa, okay? Itong mga sabi ng isa. Sabi ng isa, Del Pilar Antonio, di ba? Yak, sabi ganun, Maharlika. Ano yun sabi niya? Pati dangal, papunta lang ng Amerika.
So ang dami talaga, pinatakti ako, ang daming trolls, you know, grabe yung bangag na administrasyon na ito. Di ba, ibalik niyo yan kay Erwin Tulfo. Kayong mga trolls, well, I totally understand. Tagutom kayo, lalo na sa Pilipinas. Maintindihan ko kasi nga, ang taas ng presyo ng bilihin, ang sili, magkano? 1,000 pesos per kilo. Ang kamatis, 20 pesos isa. Magkano ba? 20 pesos, 30 pesos. So ngayon, maintindihan natin yung mga trolls kasi tagutom sila at talagang kapit sila sa patalim. Dahil, you know, kaysa naman mawalang malamon ng kanilang mga pamilya, so talagang kapit sila sa patalim. Where in fact, ang sinasabi nila na tawag dito na what? Na salot sa bayan o kung ano pa mga sinasabi sa akin, ay mismo itong pinagtatanggol nila na si Erwin Tulfo, si Erich Sylvester. Alam niyo ba, mga hitad, ang eksemang naganap, napag-alaman natin na ayaw pa sana i-let go ni Erich Sylvester ang kanyang US passport. Siyempre nga naman mga palangga, ang daming pwede niyang maging benefits dyan eh. Sa pagtanda niya, yung social security niya, okay, dali. May titignan lang ako. Okay, yeah, yung kanyang shout out kay aking palangga si Nancy Trinidad na nagmamaganda, na laging gising, na nagbabantay dito. So ngayon, mga palangga, ayaw niya kasi i-let go yung mga benefits niya. Kung may benefits sa military, at ilang taon na siya, ay wala pa siya sa Social Security. So, pwede siyang makatanggap ng Social Security benefit. So, napag-alaman natin, up to the last minute pala, mga kababayan, ayaw talaga niyang i-let go ang kanyang US passport. Okay? At ito ay alam ni Marcos Jr., ni Tambalusos, ni Lisa Tanas. Okay? Bakit kamo? Tignan natin yung mga date. Alright? Tignan natin yung mga date. Doon sa article na inilabas dito na kung saan na bypass yung appointment ni Sylvester, ni Erich Sylvester, darling, lumalabas na sinasabi niya dito, okay, dahil lang okay, sinasabi niya na nakuha daw niya noong 1988 ang kanyang American naturalization. Based on that article, makikita nyo naman dyan if you Google. So 1988, tignan nyo yung timeline. So nung na-bypass, nung hinihiring siya to confirm yung kanyang appointment as Secretary of DSWD, sinabi niya doon sa Commission on Appointments sa hearing na yon na 1988 niya nakuha ang kanyang American o naturalization. Pero mga kababayan, dito sa letter, okay, from the embassy, okay, where is it, darling? Okay. Pero doon sa letter na pinost natin mula sa embassy, mga kababayan, ay una niyang nakuha yung kanyang, nag-apply pala siya ng passport noong 1991. Okay? So, magulo talaga. Kasi pinanganak siya 1963, di ba? Ang original niyang kapananganakan ay 1963 sa Leyte. Tapos sa Hawaii, sinabi niya, pinanganak siya as Sylvester, Erich Sylvester, 1965, December 30, 1965. Then yung sa Tacloban naman ay August 6, 1963. Ngayon, eto na nga. So, doon sa article na binasa ko kanina, 1988 daw siya naging American or natural citizen. So, 1988, 1999, 1991. So, based on the documents coming from the embassy, the US Embassy, ito yun yung pinost natin. Ayan, di ba yan? So, nakalagay dito, 1991 siya nag-apply ng US passport. So, talagang si Erich Sylvester ay nagnakaw talaga siya ng identity. Kasi ang palabas niya dito, ay, ang sinabi niya pala, doon sa kanyang blog, na pumunta siya ng Amerika as tourist, di ba? Talagang nagsusuntukan yung mga information. So meaning,
kung 1988 sinasabi niya na-acquire na yung kanyang naturalization, di ba? Pero nakalagay doon sa kanyang, doon sa letter ng embassy, 1991 siya nag-apply sa kanyang US passport. So ang gulo-gulo talaga. Nagsisinungaling talaga to si Erwin Tulfo, si Erich Tulfo. Pero fast forward na tayo. Ito ang kwento sa atin ng puting ahas. By the way, tina-target na nila ako talaga lahat. Lahat ng mga alipores ni Lisa Tagas, sabi sa akin, Marlica, sobra ka na daw. Sobra ka na, lahat ini-expose mo na. Anyway, hindi naman ako unang nag-expose nito. Na-forward lang sa akin ang information ng mga puting ahas. Actually, hindi ako, marami na ang nag-post before me. Then anyway, napag-alaman natin, ang sabi sa akin ng aking mga palangga sa Malacanang, shout out, maliban kay Butod, kay Lisa Tanas at kay Bangag na kidnapper smuggler. Nako, mga kababayan, na target na lola ninyo. Okay, to the last minute, ayaw daw ni Erich Sylvester na i-let go yung kanyang ang kanyang passport. True enough. Why? Binalikan ko yung date. May 2022, kahit tignan nyo dyan sa mga article dyan sa media, May 2022, nagsalita na sa media ang Office of the President, ang mga bangag, na i-appoint si Erwin Tulfo sa DSWD. Okay, tandaan nyo May 2022. So, nung August 3, June, like after a month na umupo na si Bangag, nag-take na ng oath si Erich Sylvester. August 3, 2022. Okay? Dito sa dokumento na to, the reason why na-revoke o ni-revoke ng US Embassy, ng US government, ang US passport ni Erich Sylvester through investigation. Kasi may nag-report sa kanila about kay Tulfo. Kaya naman, ni-require, sinulatan nga si Tulfo, yung binasa natin noong nakaraan, na i-surrender ang kanyang US passport at ang kanyang social security card, which is sinurrender naman niya ng maayos. Diba? Bait-bait niya. Sinurrender niya ng maayos, tang-inang yan. Okay, listen to the years, listen to the dates. Okay. Ang nangyari pala dyan, mga palangga, di ba? Ang sabi dun sa letter, October 11, 2022, October 11 lang, 2022, ni-revoke ng US government. Pakita ko muna, para magkalinawan tayo at di nagkakarambol-rambol yung mga statement ba? Mga statement na to, iatay. So, June pa lang, actually, June pa lang mga palangga, nire-request na dahil may nag-chu-chu. Siyempre, nakwento siya as cabinet secretary, di ba? May nag-inform sa US Embassy na ito nga patungkol kay Erwin Tulfo na in-appoint ni si Erich Sylvester na in-appoint sa DSWD. Maybe you can take a look at his record kasi US citizen siya, So, eto na nga mga hanash. So, eto papakita natin yung date. Ang sabi dito, pakita ko to ulit kasi I think sa Facebook, Embassy of the United States of America in Manila, Philippines. I, Erwin Tulfo, aka Erich Sylvester Tulfo, acknowledge the receipt of my US passport revocation letter on October 11, 2022. Ayun naman pala, gipirmahan naman yan ni Dodong. Ayan may pirma yan ni Dodong ha. Teka. Ayan ang signature ni Dodong. Ayan October 11, 2022. See that? Kaya sabi ko, pakinggan niyo yung mga dates. So sabi dito, I, Jose Luis Rey, personally delivered the passport revocation letter to Erwin Tulfo or aka Erich Sylvester and witnessed his signature in this receipt in the Manila, Philippines, October 11, 2022. Ayan, may pirma yan, mga palangga. May pirma. Okay, sabi dito,
Okay, Republic of the Philippines, City of Manila, Embassy of the United States of America, subscribed and sworn on before me this 11th day of October 2022. Ayan uli ang petsa mga hitad. Paliwanag yan na 2022. So, balik tayo dito sa mga isinulat kong dates. Sa makatuwid, datapwat, kagalang-galang na hukom, kagalang-galang na hukom, tama ang ating impormante na to the last minute, ayaw i-let go ni Eric Sylvester ang kanyang naturalization at ang kanyang US passport sa kadahilanan ng mga benepisyo na pwede niyang makuha sa kanyang pagtanda. Bakit kamo? Ulitin natin, May 2022, sinabi ni Bangag na okay, appoint ko si Erwin sa DSWD. Dapat, alam mo, maintindihan ko pa eh. Alam mo, Erwin, ang ginawa ko dapat, alam mong nanalo na si Bangag, alam mong masisilip tayo sa'yo to, ikaw na yung nagpusa na nirenounce mo yung citizenship mo, sinurrender mo yung passport mo. The problem with you, suga pa ka, ganid ka, matakaw ka, masiba ka. Why? May 22, sinabi na ni Bangag. Kasi kung ako, like sa case ko, di ba, Amerikana ako, di ba? Amerikana, Filipino-American. Kasi pwede ka mag-assume ng office as long as i-renounce mo yung citizenship mo. The reason why hindi ako tumanggap ng appointments nung panahon ni Pangulong Duterte, even may mga nag-o-offer sa akin, kasi ayokong i-renounce yung citizenship ko. Dahil I'm not ready for that, dahil ang mga adjunants, and my life is here. Okay? At nasa batas naman ng Pilipinas, at ino-honor naman yan yung dual citizenship. You know, ang pagiging PhilAm. Kaya nga, you know, may konyo, according to the Republic of the Philippines. So, di ba, ganun yung mga tool ko. Alam mo kung sino. So, mga kababayan, tumpak, langak, kabog sa banga, ang ating mga informante na to the last minute, sabi niya, palangga, sabi niya ng ganun, talagang ayaw sana i-let go ni Eric Sylvester ang kanyang US citizenship. Hindi pa nagtatapos ang kwento natin. Why, darling? Tandaan nyo, May 2022, in-appoint ni Bangag, ay hindi pa in-appoint, sinabi na i-appoint siya. August 3, nag-take siya ng oath sa DSWD. It just so happened na bypass ang lolo ninyo. Kaya naman, ang ending, nagpahinga muna ng for a couple of, I think, weeks ba or month. So kaya, ang sabi ni Bangag doon, okay? Bago ko muna sabihin sinabi ni Bangag. So ang ginawa pala, ni Eric Sylvester, mga kababayan, dahil nga opisyal na siya ng gobyerno eh. Okay? Kailangan niyang, I don't know kung anong mission niya, na sa Amerika. So para hindi siya masilip ng mga mata ng aking mga palanggang, mga Amerikano diyan sa US Embassy, ang ginawa niya, nag-pretentious siya, na deadma siya, hindi niya ginamit yung kanyang US passport. Siyempre, magsisilip nga naman siya. In-appoint siya as cabinet secretary, then gagamit siya ng US passport. So, kung ano ang ginawa ni Erwin, dito pala yun, hindi ko ito naipaliwanag. Kung di ako tinawagan ng ating putingas, dito pala papasok ng September 14, 2022, based doon sa letter na pinapresent natin, mga palangga, ay nag-apply siya ng G2 visa. G2 visa, ito yung mga visa na ginagamit ng mga politiko. Meaning, magdeded na pala siya na patay mali siya muna siya, hindi niya gagamitin yung kanyang US passport at nag-apply siya ng G2 visa para hindi siya masilip. We're talking September 14, 2022. Na-revoke yung kanyang US passport October 11, 2022. Pinakita natin. Okay, tignan natin uli ang mahiwagang informasyon. Okay? Para mapatunayan natin sa inyo kung si Marleka, pagka ni Marleka na nagbuang-buang lang ba? Kaya tayo na unsaman mo. Okay. Here we go again. Okay. Ang sabi dito ng letter ng US Embassy, an investigation revealed that Erich Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965.
based on investigation. In Hawaii, sabi niya, in Hawaii, is not your true identity. Evidence suggests that you are Erwin Teshiba Tulfo, born on, not pala August 6, sorry, nagkamali ako. August 10, 1963, in the Tacloban City, Leyte, Philippines. Sabi pa nga dito, in fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in Philippines and you obtained your US birth certificate by fraudulent means. Okay? Fraudulent. Tinakaw nga eh. Tapos, ito, listen to this. Lastly, on September 14, 2022, you were issued a G2 visa as visa, and on your US visa application, you admitted that in fact you are your birthplace is in Tacloban, Leyte. Therefore, because you made false statements of material fact on your passport application, US passport number 566701788 is revoked pursuant to US Constitution. Ipapaliwanag natin. According to our source, wala talaga siyang balak i-let go. Kasi akala niya makakalusot siya. Nakita niyo yung date? Inimbestiga na siya. So, meaning, ang dahilan kung bakit na-revoke ang kanyang US citizenship, kasi na-checkmate siya. Nung nag-apply siya noong September 14, 2022 ng G2 visa na kung saan inamin niya, okay? Inamin niya, sabi ni LMM daw ay mag-reason out si Erich parang kinder. Inamin niya nga doon sa September 14 visa application, G2 category, mga palangga, na siya ay hindi si Erich Sylvester at hindi ipinanganak sa Hawaii. So, kaya naman, September, fast forward, the next month, dahil pinagtagni-tagni ng US Embassy, ng US government, base dun sa pinirmahan niyang September 14 na application, na ikaw palang tarpulano ka, Erwin T. Tulfo, ay sinabi mo mismo, pinirmahan mo na ikaw ay pinanganak sa Leyte. Kaya minatch nila mga palangging-ging. Okay? Okay. Minatch nila itong impormasyon na ito. Nakita ninyo, si Rafi Tulfo din tahimik sa loto, sabi niya. I think yung Rafi may issue din yan, but hindi pa natin nasalansan yung kanilang mga eksena. So malinaw na mga kababayan, kasi sinasabi nila, ito daw ang ginagawa ko to destroy you, Erwin. Uy, Erwin, kung gusto kita i-destroy, di ba, matagal na. Kaso lang, I thought, nung nung sabi ko nga, nung pinagtanggol pa nga kita noon, nasa DSW, di ka, pinagtanggol-tanggol pa kita noon talaga. I thought, para ka sa bagong Pilipinas. Tama naman, para ka sa bagong bangag na Pilipinas. Imagine mo to the last minute, ayaw mo i-let go ang US passport mo because ina-after mo ang benepisyo. Siyempre nga naman, kapag may US passport ka, you have the privilege to travel abroad. Like numbers of countries na hindi mo na kailangan mag-obtain ng visa to that country. Like when you go to Europe, when you go to Japan, China, or wherever. Yun pala yun, darling my Clementine. My gulay, sabi ni Payato Love, next si Rafi and Ben Tulfo para diyan manalo. Sige, bigyan niyo ako mga puting as, tulungan niyo ako. Kaya, bigyan niyo ako ng information. Kasi, grabe, pwede siya magkaroon ng benepisyo sa Social Security. You know, ang pinakamababang benepisyo sa Social Security, kahit nga hindi ka nag-work, si Tita, yung kinakwento ko. Shout out, Tita Nora, I'll see you very soon. Kararating lang niya, 2017. Nag-file siya ng citizenship niya recently lang. May pension siya ng $1,000,000. Yun pala, yung ayaw niya i-let go ni Erich Sylvester. Kasi kung may pension siya sa Social Security, I don't know, depende yan kung ilan ang nahulog mo sa pangalan si Erich Sylvester. Di ba? Pwedeng 2,000, 3,000, I don't know, dahil di pa naman ako nagpe-pension, mga palangga.
Then, kung totoo, yung sinasabi niya na nag-ano siya sa Marine, sa Army, military, meron din pension yan. Ano pa yan? Non-taxable pa yung mga yan. Yun pala yun, darling. Kaya if you talk about the timeline, mga kababayan, nagsabi na si Bangag na i-upgrade si Erwin. Tapos, nung hinihearing siya, di ba? Was it? Tignan ko lang yung date. Yung nag-inihearing siya ko sa